Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang paggabay sa atin sa buong araw. Tayo na muli ay mag-aaral ng kanyang mga salita. It's July 3. Magpatatagpuan pa rin po sa aklat ng Sons and Daughters of God, entitled To Trust Him. Sabi sa ating kitek sa Proverbs 29 verse 25, The fear of man bringeth a snare, but whoso putteth his trust in the Lord shall be safe. Sabi dito, the Lord desires you to be of good courage. Brace up. Satan is working on every hand to destroy faith and to make people unhappy. So ang Panginoon nanais talaga sa bawat isa sa atin na tayo ay magalak at magkaroon ng sigasig sa paggawa ng mabuti. Habang ang kaaway ay kumikilos at gumagawa sa kanyang gawain para masira ang ating mga pananampalataya at ang tao ay hindi magiging masaya sa kanya, ang Panginoon pa rin ay naghahanap ng paraan para tayo ay mapuspusan ng kanyang pagpapala. Kaya kinakailangan na wag po tayong mag-entertain sa mga bagay na makamundo. Bagkus ang salita lamang ng Diyos ang ating paniwalaan at sampalatayanan. If you are not experienced in discerning the devices of Satan, your only safety is in prayer. Lay open all the secrets of the heart to the search of the infinite eye, and plead with God to make you pure and strong, and to arm you completely for the great conflicts of life. Faith grows by conflicts with doubts, virtue gathers strength by the resistance of temptation. So dito mapapansin natin na kinakailangan nating ma-experiensya at malaman sa ating buhay ang mga patibong ng kaaway para maging isa tayong maging mapagbantay. Be watch and pray that we cannot enter into temptation. Dahil kapag nasa temptation na tayo at hindi tayo mag-watch and pray, hindi po natin kaya ang kapangyarihan ng kaaway. Dahil tayo ay mahihina, tayo ay mga tao na talagang full of weaknesses. Kaya kinakailangan na atin pong ipagkaloob sa Diyos ang ating mga sarili. Sa pamamagitan ng panalangin, ito lamang po ang ating tanging gabay para tayo'y maligtas. At kinakailangan nating buksan ang ating mga mata at ang ating mga puso sa sikreto na panalangin. At saliksikin ang ating mga sarili kung tayo ba kamusta na ang ating kalagayan sa Panginoon sa harap niya. Tayo ay nagmamakaawa at magmamakaawa sa Diyos upang tayo ay mapagtibay at mapabanal sa kanyang mga salita. Dahil ang kanyang kamay ay talagang completely na tayo ay tutulungan sa mga conflict sa buhay, sa mga pagsubok na dumadaan. Kaya sa pamamagitan ng mga pagsubok at mga tukso ng kaaway, tayo ay pinapatibay ng Panginoon at ang ating mga pananampalataya ay lalago na walang pag-aalinlangan. Kinakailangan tayong sumulong sa gawain na walang pagdadalawang isip upang tayo ay makaresist ng temptation. All blessings are bestowed upon those who have a vital connection with Jesus Christ. So, ang pagpapala ay talagang ipagkakaloob sa mga taong nananampalataya at may connection kay Kristo. Jesus calls us to Himself not simply to refresh us with His grace and presence for a few hours, and then to send us forth from His light to walk apart from Him in sadness and gloom. No. He tells us that we must abide with Him and He with us. So, dito mapapansin natin na si Kristo ay nananawagan bawat isa sa atin na maging kamanggagawa niya upang ang kanyang preskong biyaya ay mapagkaloob sa atin. At sa bawat oras sa ating buhay ay atin pong maisakatuparan ang kanyang tungkulin. Dahil tayo ay kanyang isi-send forth sa iba-ibang mga lugar. At ang liwanag, kapag tayo ay lumalakad sa liwanag, mawawala po ang kalungkutan at mga kapighatian. At nananawagan siya sa atin na tayo ay maging manggagawa niya, we must abide with Him and He with us. Kapag kumilos tayo na may pananampalataya at pag-ibig sa Panginoon, siya ay sasama at tutulong sa atin para maging matagumpay po ang ating gawain. Wherever His work is to be done, He is present, tender, loving, and compassionate. He has prepared for you and me an abiding dwelling place in Himself. He is our refuge. Our experience should broaden and deepen. So kahit saan tayo
saan tayo inilagay ng Panginoon, meron siyang gawain na iniatas niya sa atin na kinakailangang matapos. At ang kanyang pag-ibig, ang kanyang mapagpalang pag-ibig at na siya ay laging ipinagkakaloob ito sa atin. Ipinipresent niya sa atin ang kanyang awa at habag. At inihanda niya sa atin ang isang lugar na kung saan dito tayo ay mananahan. At habang tayo ay nakatira dito sa mundo, kinakailangan na ang ating pag-iisip, ang ating buong puso ay may pagkaloob natin sa Kanya. Dahil siya ang ating sandigan sa lahat ng kapighatian. At ang ating mga karanasan ay lalawak at lalalim pa. At dito madidevelop yung ating pag-ibig sa Kanya. Jesus has opened up all the divine fullness of His inexpressible love. Talk courage, talk faith, talk hope. So dito makikita natin na ibinukas sa atin ni Jesus, ni Kristo, ang mga banal na pagpapala para tayo ay mapuspusan ng buong kabanalan at hindi ma-express na hindi ma-explain na pag-ibig. Ang ating tanging pag-asa lamang ay salitain o magsalita tayo na may pananampalataya, magsalita tayong may pag-asa at may kasigasigan. My brother and sister in the Lord, be of good courage. Oh, how little we know what is before us. We will give ourselves entirely to Jesus, to be wholly His, and then say, not my will, but thy will, O God, be done. You have the tender love and compassion of your Savior. Kapag nakasanayan na natin siya ay kausapin, ipagkaloob sa Kanya ang buong puso natin, bawat isa sa atin, inaanyayahan ng Panginoon na tayo ay maging ganap na sa Kanya, na maging manggagawa niya, na tayo ay talagang maging magalak sa lahat ng bagay na ipinagkaloob niya sa atin. Ngunit nakakalungkot lang isipin dahil gaano kakaunti lamang ang nakakaalam sa mga bagay na nasa ating paligid, na pinagkaloob na ito sa atin ng Panginoon. Ngunit mali ang ating paggamit. Kinakailangan na ating ibigay sa Panginoon ang ating buong puso upang tayo ay Kanyang magamit at gawing instrumento sa Kanyang gawain. Kinakailangan ating palaging sabihin na hindi ang aking kalooban, kasi nga kinakailangan mamatay ang ating mga sarili. But thy will, O God, be done. Ang kalooban lamang ng ating Ama sa langit sa pamamagitan ni Kristo ang siyang mananahan sa ating mga puso at siya'y kikilos sa atin dahil ang Kanyang pag-ibig at mapagpalang awa ay pinagkaloob na sa atin. Look to Him always. Trust in Him continually, and doubt not His love. He knows all our weakness and that which we need. He will give us grace sufficient for our day. Only look to Jesus continually and be of good courage. So kinakailangan tayong tumingin sa Kanya. Ano man ang mga pagsubok na dumadaan sa ating buhay, kapag tayo ay nakatuon lamang sa Kanya, hindi na po natin makikita ang ating mga sarili. Kasi nga ang dami nating mga mali, mga kasalanan na nagagawa. Huwag po tayo doon mag-focus. We need to look unto Jesus, who is the finisher and who is the author and finisher of our faith. Kailangan tayong magtiwala sa Kanya, nang magpatuloy na magtiwala at huwag tayong mag-alinlangan sa Kanyang pag-ibig na pinagkaloob sa atin. Ang lahat ng pagpapala dito sa mundo, kailangan magampanan po natin ang ating tungkulin sa Kanya. Nakakaalam po si Jesus sa ating mga kahinaan at handang-handa siyang tumulong sa atin at nakakaalam siya sa ating mga kinakailangan. At ibinigay niya na sa atin yung sapat na biyaya sa araw-araw. Daily, hourly, kinakailangan nating tanggapin itong pagpapala. Dahil ang pangako ng Panginoon, ibibigay niya sa atin ang sapat na biyaya ngayong araw. Hindi natin hawak ang bukas. Kung darating man ang punto, kung bibigyan pa tayo ng pagkakataon bukas, praise God. Ngunit hindi po natin yan. Hindi po nangako ang Panginoon na mabubuhay pa tayo ng bukas. Ang pinangako niya nga lang, ngayong araw. Gawin po natin ano yung magagawa natin ngayon. Ang ating tanging pag-asa ay tumingin lamang sa Panginoon na magpatuloy at magalak tayo na may puspos na biyaya sa ating mga puso.
In genuine faith, there is a buoyancy, a steadfast principle, which neither time nor toil can weaken. So, sa pananampalataya natin, ito yung pananampalataya na sinasabi ng Panginoon na talagang tunay na pananampalataya. Walang pag-aalinlangan, walang kadumihan. Isa itong banal na pananampalataya at kinakailangan natin itong maangkin. Bilang mga tagasunod ni Kristo, kinakailangan yung hindi natitinag na prinsipyo ng Panginoon ang siyang ating panghawakan at walang kahinaan ang siyang magtatanggal sa atin ito. Meron tayong mga kahinaan individual, but if we have a genuine faith in God through Jesus Christ, malalaman natin na tayo ay makakapanagumpay. Kaya sa ating pag-aaral sa gabing ito, nawa ay mabigyan tayo ng pagpapala ng Panginoon at paalala sa atin na sa anumang mga pagsubok sa buhay at anuman yung ating mga napagdaanan bilang mga Kristiyano, pinaparanas po itong lahat ng Panginoon para tayo ay magtiwala lamang sa Kanya. At gagawa po tayo ng mga bagay na nakakalugod sa Kanyang kalooban, hindi sa ating mga sarili. Kinakailangan isubmit po natin sa umaga ang ating mga sarili upang sa entire day, atin pong magawa ang Kanyang kalooban. Magtiwala sa Panginoon, isurrender ang lahat sa Kanya, dahil ang Panginoon ay darating at bibigyan niya tayo ng gantimpala ngayon, bukas, at sa Kanyang ikalawang pagparito. Kaya pinapangako ng Panginoon kapag tayo ay nagtiwala sa Kanya at nanampalataya, anuman ang ating hihingin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus ay Kanyang ibibigay. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig at magandang gabi sa ating lahat. So, para po sa ating pagtatapos, tayo na po ay lumuhod para po sa ating panalangin. Mapagpalang Ama na nasa mga langit, lubos po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa buhay at lakas na patuloy niyong pinagkakaloob sa amin ngayong gabi. Kaya sa aming mga napag-aralan, Panginoon, nawa ay bigyan niyo po kami ng kasigasigan, pananampalataya na magpatuloy sa gawain na inyong ipong inaatas sa amin. Nawa ay ang aming mga pananampalataya tumubo at lumago at magtiwala lamang sa inyo at wala nang iba. Nakakaalam po kayo sa aming mga puso't isipan, pakalinisin niyo po ito upang hindi po maging hadlang ang aming mga pagkakamali sa langit na trono ng biyaya. Pagpalain niyo din po ang programang ito, pagpalain niyo po ang mga nakikinig, pagpalain niyo po ang mga nakapakinig ng mga salitang ito upang kanila din pong malakaran ang inyo pong kalooban. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na makapanagumpay sa aming mga kahinaan. Salamat, Panginoon, sa pagdinig ng aming dalangin at pagpapatawad sa lahat ng aming mga kasalanan sa dakilang pangalan ni Jesus na aming personal na tagapagligtas. Amen.